Maring itinanggi ng ilang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno na humingi sila ng porsyento sa flood control projects na nakuha ng mag-asawang Sara at Pacifico Diskaya. Idinawit sila sa sinumpang salaysay ng mga Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. May unang balita si Darlene Kai. 17 dati at kasalukuyang kongresista, isang regional director ng DPWH, 5 district engineer ng DPWH, isang undersecretary ng DPWH, isang direktor ng Unified Project Management Office, at isang dating undersecretary sa ilalim ng Office of the President ang pinangalanan ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya sa kanilang sinumpaang salaysay na isinumite sa Senate Blue Ribbon Committee. Ilan nila sa mga ito ay personal umano nilang inabutan ng pera para hindi maipit ang kanilang mga kontrata sa gobyerno. Ayon sa mga Diskaya, 10 to 25% ng halaga ng kontrata ang hinihingi ng cash at walang resibong pinipirmahan. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Meron din anilang kickback na inaabot nila sa chief of staff o staff ng politiko. Meron ding binabanggit lang anila ng mga nanghihinging taga-DPWH. Lumapit sa akin ang DPWH project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Karamihan umano ng kausap nilang taga-DPWH ay sinasabing ang pera ay para kay House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizaldico, ang dating chair ng House Committee on Appropriations. Maging si dating Congressman Marvin Rillo, ilang beses umanong binanggit kay Diskaya na malapit niyang kaibigan si Speaker Romualdez at inaprubahan umano ng Speaker ang mga fund request niya. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina. Binanggit din daw sina Romualdez at Connie Oswald Party List Representative Jojo Ang. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Napilitan umano silang magbigay ng kickback dahil sa sobrang panggigipit ng mga nabanggit na politiko. 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawan 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Ina-example ko lang yung Mindoro. Baka Opo. ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kaysa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang. Kasabwat na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakandahirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Umutang umano ang mag-asawang Diskaya sa ilang mga taga-DPWH dahil na-freeze na nila ang kanilang bank account. Noong isang araw lang daw, nagsauli umano ng pera ang isang June, driver ni Eduarte Virgilio, DPWH Regional Director ng Region 5. Itinanggihan ni Virgilio pati ang alegasyon laban sa kanya. Na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC. Mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee. Kulang pa nga. I never went to that office and I categorically say that those allegations mentioned by
Mr. Diskaya, I did not receive those. I awarded to him last year one project, and that's a road project. Ipatatawag sa Senate hearing ang driver ng DPWH Regional Director. Itinanggi rin ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang akusasyon ni Diskaya. I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Si House Speaker Romualdez tinawag na kasinungalingan ang mga pahayag ng mag-asawang Diskaya. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na mali, malisyoso at pawang name-dropping lang ang ginawang pagbanggit sa kanya sa sworn affidavit ng mga Diskaya. Kahit kailan daw, hindi siya tumanggap at hindi tatanggap ng suhol mula sa kahit kanino dahil walang sino man ang kayang manuhol sa kanya. Kung may gumamit o ng abuso raw ng pangalan ni Romualdez para kumita, sila raw ang dapat managot. Iginiit naman ni Congressman Zaldico na walang basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kay Ko, walang patunay ang mga alegasyon na anyay sabi-sabi lang at politically motivated para linlangin ng publiko at lumihis sa accountability. Mariinding itinanggi ni Pasig City Representative Romulo ang pag-uugnay sa kanya sa maanumalyang bidding. So sa totoo, hindi man ako nakikialam sa bidding, pero siguro dahil nga doon na hindi ako nakikialam ng bidding, tapos sa totoo, marami pang ibang factors, ay madali niyang masabi. Pero again po, hindi po totoo ang mga sinabi niya. Iginagulat naman daw ni Quezon City 6th District Representative Marivic Copilar ang pagkakabanggit sa kanyang pangalan. Kasi ni Anino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. My office will launch an exhaustive investigation regarding this matter. I will also file a libel case against the Diskaya so they may answer before the proper court of law for this deliberate action to destroy my reputation by deceiving the public. Pinag-aaralan din ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro ang pagsasampa ng mga reklamo laban sa mga Diskaya. Demolition job o panirira raw sa kanya ang mga paratang ng mag-asawa. Wala raw katotohanan ng mga ito at hindi pa raw siya kongresista nang mapunta sa mga Diskaya ang kontrata. Pinabulaanan din ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na nakinabang siya mula sa sino mang contractor. Kahit kailan hindi raw siya nakipagtransaksyon sa kanila. Todo tanggi rin si Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona sa mga pahayag ng mga Diskaya. Wala raw siyang proyekto sa mga Diskaya kaya ano raw ang basihan ng mga pahayag nila. Nabalitaan daw niyang nagbid si Diskaya para sa mga proyekto sa Romblon pero wala raw siyang alam at kinalaman sa pagbabayad. Sabi naman ni San Jose del Monte Bulacan Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, mangilabot naman daw kung sino man ang gumamit ng kanyang pangalan. Wala raw ghost project sa kanilang lungsod. Nanindigan din si Caloocan 3rd District Congressman Dean Asistio na wala siyang tinanggap na pera mula sa mag-asawang Diskaya. Wala raw ghost project sa kanyang nasasakupan. Kung may proyekto man daw doon, DPWH daw ang nangangasiwa. Maghahain din daw ng kaso si Laguna Representative Benji Agaraw na itinanggiring humingi siya ng pera kapalit ng mga proyekto sa kanyang distrito sa Laguna. Mariinding pinabulaanan ni Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia ang mga aligasyon ng mga Diskaya. Ilalabas daw niya sa tamang panahon ang mga ebidensyang magpapatunay na pawang kasinungalingan at walang basihan ng mga paratang laban sa kanya. Mariinding itinanggi ni Aga Party List Representative Nicanor Briones ang mga paratang ng mga Diskaya. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga abogado para maghain ng kaso laban sa mag-asawa. Pinabulaanan din ni Usuag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang Jr. ang mga anyay walang basihang paratang na nag-uugnay sa kanya sa korupsyon. Iginiit din Occidental Mindoro Lone District Representative Odi Tariela na wala siyang tinanggap na pera o pabor mula sa mga Diskaya. Sabi naman ni Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, 100% hindi totoo ang mga aligasyon ng mga Diskaya. Wala raw silang proyekto sa kanyang distrito. Magsasampa raw siya ng kaso laban sa mga Diskaya para sa kanilang anyay kasinungalingan. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News sa kunin ang panig ng iba pang kasalukuyan at dating kongresista na idinawit ng mga Diskaya. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.